kenosis ay empty. No? Empty. And it was used by Paul on the book of Philippians chapter 2 to illustrate, to describe, to showcase what Jesus did for everyone. So, basahin yung Biblia, simple lang eh. Wala tayong kayang gawin. Kasi, from the very start of time, man have fallen short from God's glory. Amen? But at least, praise the Lord, in all of His graciousness, saved us from our sins. Alam ko ba naman natin si Jesus? Kenosis means self-emptying. He divested Himself of His own interests and privileges. The Lord did not think of Himself. He considered others. He thought of others. Naroon tayo sa Kanyang kaisipan. So ano ba yung sinasabi nun? Let's go back to Philippians chapter 2 and let's read the text once again. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made Himself. So ito po yung kenosis. He made Himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. So, sino lang yung sabihin? Self-denial. Bagaman Diyos, bagaman siya yung sinasabi ng Biblia na may lalang sa lahat, no? From John chapter 1 verse 3, Hebrews chapter 1, 8 to 10, Colossians chapter 1, 15 to 16, it is the Lord who created all things. Bagaman siya rin yung Panginoong Diyos ng bayan ng Israel, the covenant God of Israel, bagaman siya yung Almighty God of Abraham, bagaman siya Genesis 17:1, bagaman siya yung the great I am of Moses in the book of Exodus chapter 3:15, at bagaman siya yung nagati na I am that I am. Pero itong sinasabi na to na mataas sa lahat, no? Ay nagpakababa sa lahat. Amen? Sabi mo sa katabi mo, masdan mo si Jesus. He made Himself empty. Yung salitang He made Himself of no reputation, yun yung ibig sabihin ng kenosis. He made Himself nothing.